kailangan ng barangay ng matinding suporta nyo. Kaya muli, itaas ang kamay. At kami pa rin ang kasama nyo rito, Midnight and Renmar, sumusuporta sa Smart Omega Game 3, the deciding match. Kung sino ang mag-a-advance sa next round at kung sino ang malalaglag at mamamaalam sa Snapdragon Pro Series. Dahil again, 2 talo mo lang ay laglag ka na. Unfortunately for AI Esports and Smart Omega, natalo na sila na isang beses and this is their last potential match. Potential last match pala. Importante ang grammar, guys. Potential last match for both of these teams. So, Renmar, alam ko, naging mabagal yung game number 1 at game number 2 natin. Wish ko lang talaga makakita tayo ng jam-packed action ng game number 3. Bugbogan na lang kayo. Legit. Kahit, no matter what happens, a very entertaining bugbugan fest, okay na ako dyan. That is fine by me. Mag-jawhead na kayo dyan. Maglabas kayo ng Hellcurt. Assassin. Pwe. Argus na rin kayo. Joke lang. Pero, here we go the draft. Freya, okay lang din. Okay, mukhang naintindihan ng AI Esports kung anong pwede mangyari. Kung muli, pwede nilang ibigay ang Suyu. And pwede nilang ulitin yung ginawa nila kanina. I mean, kung gusto nilang ulitin yung Hylos sa Kadita, why not? Diba? Oo. Bruce Conyo na lang ulit. Andorio, kung mag-assassin kaya. Pero, di ako sure. I mean, lahat naman ng roamer, feeling ko, anong tawag doon? Requirement maging roamer ngayon na mag-chow. Ay, iniisip ko nga, baka pwede mag-funny first pick. Kaya nag-iisip ko kung merong chow yung AI. Mm-hmm. Pero tinanggal na lang nila yung fanning. Okay. Ayaw na i-risk. Si Andorio, ano din yan mainam na assassin jungler. Ngayon ang tanong dito, ano yung first pick ng Smart Omega? Muli binigay sa kanila ang Suyu. And kukunin ulit to ni Andorio. Okay, round 2 ng Suyu ni Andorio laban sa AI Esports. Pero ano kaya magiging sagot dito? Pwede namang Gatot Kacha ulit. Tsaka Hylos. Oh. Dalawang hero na medyo mahirap din naman kasi patumbayin if you're the Suyu. Pero weird lang din talaga kanina na parang pinilit yung Eve just to play around those two heroes. Kasi parang conceptually sa early game yun nga, maganda nga rin naman talaga yung laro ng Eve laban sa dalawang hero na yon. But hindi lang talaga nag-match sa naging execution dito ng Smart Omega. And nalugi sila after the initial turtle fight. And then after nun, hindi na nila natulungan yung kanilang Beatrix. I think if ever kunin nyo na yung Roman mid nyo sa first phase, kinuha yung Gatot, kinuha yung Hylos, get the Tigreal, get the Sicilian. Or Tigreal, Vexana, yung mga ganun. No need to force the Eve. I think cure the pain. there. Okay. Pinalentina na lang. Yeah. It's a better option. At least ngayon may kopya ka nung Avatar of the Guardian and also the Glorious Pathway na pwede mong gamitin to engage and also to disengage. Pero kung ganun pre, kailangan nata nila mag-magic na damage Kunin na nila yung Nathan o Harith. Kasi hindi lang pwede pag ganyan yung lineup. Okay, roam mid nga. Grok. Interesting. Naisip ko Tig kasi lakas ng counter set nun kontra sa Hylos Gatot I mean, I'm fond of comfort heroes. Pero parang hindi siya masyadong warranted as early as now. Oo. Sort of karoon ng marksman. So, hindi rin naman nakukuha ng Grok yung AI Esports. Siguro takot lang nila for Smart Omega is baka maban. Kasi ganun din yung ginawa ng AI Esports nung Game 2. Tinanggal nila yung Grok agad-agad. So, same picks pa rin naman yung kukunin dito ng AI Esports. But this time around, the difference maker is may set na si Chakno with the wild charge from the Grok. So, pwede na niyang guluhin yung Hayabusa. But you have to bypass the Hylos, the Gatot, and quite frankly, kung sino man yung mage na lalabas mula sa AI Esports. Ang ganda ng sobrang protected. Tas nagtanggal pa sila ng Iniisip ko nga, mas maganda rin kung meron silang isang pang fake-off pero tinanggal yung chow option para kay Ryota. Respect the flex, no? What if gawing XP yung Grok? Tapos kuha sila ng Ruby. Ay, kaso, nevermind. Gatot Kacha tsaka Hylos pala. Oo, hirap pa rin. XP Grok to si Rome Tigreal na lang. Yeah, that could work. Pwede para rin, at least, Omega combo. Yeah.
So, dalawang bang Brusco, pwede mo ipa-front yung Grak, yung pang-counter na lang yung ano. Good option yun, ha? Oo. Uy. Hindi kayo naman, mag-ano, XP X-board dito. I think so. The southern seas Oo, tinanggal yung are kadita. my The domain. respect. Oo. The respect from Smart Omega. So ngayon, anong kukunin mo if you're AI Esports against Grok and Valentina? What comes to mind is, as much as pangit, kasi bibigyan mo ng black shoes yung Valentina. I think Lilia is okay. Lilia Aurora. My life. Instead of that, I go for the Harriet first. Oo, tinanggal na lang yung, again, magic damage yung iniisip ko para sa kanila. So let's see if it's gonna be a Lunox or Nathan kasi, again, nasa kampo ako na kailangan na i-match na rin dito ni Jom yung magic damage. Hindi pwede yung physical na medyo matagal mag-scale. Lunox, tapos XP na siguro may talon din or sustain. Edith X-board comes to mind. At least yung Edith can provide more magic damage. Hindi lang siya ganun kaganda versus the Hylos or the Oo. Katot. Tapos lahat ng main damage dealers na sobrang lapit. Personally, I'd want to go a bit closer to the Nathan, but kung ano man yung magiging pick dito, mas split yung formation nila eh. Moscow. Ay, physical na lang. Delix. I am the priestess of primal Against lightning. Harriet? Okay, they go for the hunter Edith. of all the Okay. evil gods. Medyo worried ako na para doon sa Moscow though. Oo. Parang ganda ng Aurora dito. Aurora's perfect here. Sa crowd control. Kasi hindi mo naman kailangan maghabol ng burst kagad eh. Pwede mo na dahan-dahan tanggalin yung buhay. Crowd control. Asarin mo lang yung roaming trio. Kailangan nila ng Bilang nagsisilyon, no? medyo defensive mage. Actually, okay lang. Aurora. Aurora na lang. Okay. Medyo okay lang. Din yung Sicilian, honestly. Parang mas nakakainis pa. A little bit more damage. Ganun. Pero ang kinagandaan dito pag nag-wild charge yung Grok tapos dito naman yung Aurora, ang hirap pumalo up for Omega kasi matik may nakalatag kagad na yellow doon sa ilalim. Alam mo ko, bias na bias tayo dito, pero medyo kabadogs ako dito para sa lineup ng Omega. Looking at the draft of AI Esports, at mas nakuha nila yung parang comfort nila eh. Parang ang daming pressure dito para kay Ukira Chakno na manalo talaga yung gitna. Or kay Ryota na sabihin natin, ito yung typical story ng Edith. First turtle or second turtle, magkakaroon ng team fight na magugulat na lang yung kalaban ng Edith na, uy, ba't parang ang sakit? Na primal wrath full stack mo yung Edith. Makakapag-free hit siya gamit ng ultimate niya. So, feeling ko yun na lang yung mga main conditions sa early game ng Omega eh. Win a team fight around the Edith or si Chakno, Ukira, Andoryu, somehow nakontrolado nila na todo yung ikot ng AI. We'll see if makukuha nila yung turtle victory na hinaharap natin, especially with the Edith pick from Smart Omega. Again, this is the potential last match for either of these two teams. Pag natalo na sila dito, ay laglag na po sila sa Snapdragon Pro Series. So, pwede tayo makakita ng sobrang jam-packed action or sobrang disiplinadong laro para sa magkabilang kupunan. But here we are in the Land of Dawn, Smart Omega, with the Suyu on the Andoryu once again. And then napalitan lahat ng kanilang heroes on each players. Okay. Well, medyo mas agresibo ngayon, Omega, in terms of being able to spot out. I think that's the comfort na yung sinasabi natin that Chakno brings to the table gamit yung Grak niya. Nakakuha sila ng vision pero mahuli ata dito yung Grak. Natuloy na medyo nakakabadot na yung pagsilip dito ng Smart Omega pero napaflicker dito si Chakno. Oh, PS! Getting the kill on to Andoryu as well as Lina flickering in para ma-secure yung last hit on to Chakno. Ito yung medyo nakakatakot Renmar. May damage din kasi yung AI Esports. Kahit sabihin mong medyo nakakabatrip yung ginagawa ni Chakno na silip-silip, kaya nilang labanan to eh. At saka yung isa sa mga difference nila, may revitalize kasi. Gets ko yung aggression na yun kung walang revitalize sa kabila, pero may revitalize yung kalaban na roamer. So ang hirap talaga yun na i-risk. Tapos sila wala, malas pa. Oo, tas wala. Tas malas pa doon si Andoryu. Naabutan ng dulong-dulo nung ng animation ng shuriken or yung kunay ni Hayabusa. Oo. Ngayon AI Esports, sila may control ng turtle. Level 3 lang naman seeing, pero madedelay nila yung turtle enough for the highest to take the level 4. Parehas nagkiklear ng jungle camps yung magkabilang jungler.
Pero may isang level advantage dito si PS. Ang tanong is, may equalize ba ni Andorio? Hindi. Medyo malayo pa yung kanyang level 5. So, mas mataas ang rate damage ni PS. Ying, once again with the glorious pathway. Kita niya sa Ryota dito, pero sidestep lang sa Ryota. Flicker in dito kay Lina. To try to go for the Aurora kill. Pero nanigas yung mga miyembro dito ng Smart Omega. And again, the Revitalize comes into play. Chaknu gets the kill. On to the Aurora. Pinakakuha ng turtle din sa Andorio with the second skill. He was able to out-retry the Hayabusa. Pero after the Guardian, bumagsak na dito. Mamatay si Chaknu, pero mamatay din naman si PS. That's the jungler down for the side of AI Esports. They're able to fight back. Pero Kir, hinahabol ni Ying dito. Flicker out from the Valentina and Andorio. Nagwawala si Andorio. Kill. Promo pa niya, double kill. Para kay Andorio. Yung bakbakan hinahanap natin, grabe yung tiwala ni Okir, Chaknuk at Andorio na hindi. Laban lang, walang magbabak, laban lang tayo, kaya yan. What a call by Omega to si Andorio pa. Buti nakuha niya yung turtle buff. Kasi kung wala silang turtle buff, yung shield na yun, hindi ganun magiging maganda yung laban na ginawa ng Omega. Nagkabawi kaagad ang barangay. And Andorio equalizes the playing field for Smart Omega against AI Esports. And meron na siya ngayong War Axe. Medyo makulit na si Andorio dito, especially with the Immortal form. Yung damage reduction mararamdaman na ng AI Esports. In comparison to game number 2, hindi natin masyadong naramdaman yung impact ni Andorio on the Suyu. But now, he's had a good head start. Uy, grabe. Yung strat ng mga roamer ngayon talaga gamitin ba yung barrier mo para makagaw yung purple buff? Lakas din kasi ng damage Oo. Tapos kahit di mo makuha, kabahan lang yung jungler, mapaparetry yan. Kasi syempre, alam nila kasunod niyan eh. Oo. So ngayon, hindi pa naman ganun kalaki yung kalamangan. 300 pesos lang naman. Pero at least, Smart Omega, sila ang may hawak ng momentum. Okay lang din yung 300 pesos. Promo na yun na isang month Isang buwan ba na Tama. promo yun? Tama naman. Oo, tama. Okay lang. Yan, pag 499, 5G, pero mga 2 weeks lang. Pero 5G. At least 5G, di ba? So, for the second turtle, tignan natin kung mas kaya pa ng Omega na lumaban ulit na ganun. Kasi humaba lang yung laban na yun kasi, again, dalawa yung revitalize sa AI Andorio? Hindi naman kakad si Black. Pinaforce out nila yung reactions from AI Esports. And kung mapapansin nyo, lagi naka-immortal form dito si Andorio, just preventing the burst damage coming up from AI Esports. And once again, Ryota! there's Patrick Ryota! Tatlong miyembro yung nanakap niya rito from the Edit and another stun coming up from Andorio. Nanagas yung heroes dito na Smart Omega, pero may bawi naman na Smart Omega. Actually, hindi. Sila pa yung binawian, yung dalawang revitalize, men. Oo, grabe lason talaga yung dalawang revitalize na yun. Parang walang damage. Papaisip si Jack na, ano ba yan? Estes ba yung kalaban ko? Grabe yung heal na to, Grabe. Nawala yung passive ni Lina, no? Oo. Okay. Yun yung nag-iisang bawi nila. Kala ko kakayanin Nets, bigla nag-proc yung dalawang revitalize. Bumalik lahat ng HP and ngayon bumabalik din yung lead sa AI Esports as they are gonna be able to secure the top lane tower. And grabe yung clash na yun. Parang hindi man lang nangate yung AI Esports wild charge mula dito kay Chakno. And ngayon nakakuha sila ng pangalawang kill dito kay Aurora, pero hinahabol sila ni Ying with the glorious pathway. Hindi sila aabot. PS. Kailangan pa rin niyang tapusin yung purple buff niya. Chakno nag-aabang ng guardian's barrier dito. Hindi niya mananakaw. Still, it is a kill on the Aurora and makakabasag ng torre dito si Jome. So kahit paano medyo na-equalize nila yung nangyaring disastrous sa team fight sa harap ng Turtle. Yun na yung bunga ng team fight na ginawa nila na natanggal nila yung passive ng Aurora. So next sequence, gumawa sila kaagad ng agresibong play para hanapin yung Aurora para makuha nila yung -1. Tapos naka-1 sila din ng Torres sa bottom lane. So in terms of the conditions, parang dahan-dahan Omega nababalanse din nila yung control sa mapa. Tapos habang tumatagal yung laro, mapapaisip naman yung AI, paano natin i-manage yung mapa? Kasi may Andorio mag-split, Suyo, or yung Moskov na yung komportableng teamfight na gusto nila mahanap, baka hindi nila makuha. Baka ma-out macro naman sila ng Omega. So yun yung dapat yung dahan-dahan sa AI. Ngayon naman sa Omega is, yung huling teamfight na nakita natin, senyales yun na hindi tayo yung buga lahat kagad. Kasi yung Revitalize, nakakainis yan eh. Tipong trade muna kayo sa sa pag-poke.
force out mo muna yung revitalize, Mhm. tas atras, re-engage, atras, tas re-engage. Kailangan may ano talaga, mamaneuver ng Omega dito yung team fight ng AI Esports dahil napakalaki ng kanilang problema yung double sustain na nanggagaling sa Revitalize. And once again, mukhang hindi na naman makakalapit si Andorio dito sa Turtle Pit, especially with the Glorious Pathway. Napakaganda ng harang, parang may intersection, parang may checkpoint na nilapag si Oo. Ying. Sabi. Tapos hindi talaga makalapit yung, again, yung Hylos Gatot, yung talaga makukuha mo. Pero ngayon, medyo miscall to para sa AI na nag 4-man rotation sila sa bot para ano. Ay, ito trade nila. Ayun lang. Baka mahuli si Jom. May walang pathway do. Pero may Avatar the Guardian ay nahabol ni Ying, si Chakno rito. Nakakuha naman ng tower sa top lane dito. Si Andorio. That is gonna be the same case for Alita on the bottom side of the map. Oh, Hayabusa. Kaya hanapin nila. Ay, yun yung Aya sa hinihintay nila. mid. Okay. Pero nakutuban. Actually, nagulat ako na hindi na lang tinuloy na Andorio yung push sa taas kasi wala nang 8 minutes eh. Kahit na nabasag na nila yung Torre, wala na yung defense reduction ng Torre na yun. Yeah. So, it could have been an even bigger trade. Pero sayang lang na hindi nila tinuloy yung push. Na hindi rin sapat yung minion waves na binuo nila para masira yung Torre na yun. Mas dadali sana buhay nila pagdating sa Lord Dance. Oo. Dahil hindi niya kailangan intindihin yung top wave. Now AI Esports. Again, trying to position in front of the Lord. Glorious Pathway. Nilabas na naman Ying. Aabutin niya ba si Ryota? Hindi. Chakno nakapwesto pero nakita ata ng AI Esports. Hindi mo na sila idea. And sisilipin ni Ying. And immediately running towards the top lane. Trade na naman ang hinahabol dito ng AI Esports and hindi kayang i-match ng Smart Omega. Moskov, he has to TP out. And Spear na gamit na. The Spear for the next couple of seconds. Purify, lumabas na rin mula kay Alita. Pero Black andito rin para tulungan yung Harit. Napakagandang barrier mula kay Chakno kasi nakita niya kakadash lang. Pero after the Guardian ginamit na, wala na rin yung stun dito from the side of Smart Omega. Glorious Pathway mula kay Ying. Hinahabol na si Chakno dito. Pero naandoon yung Shadow kumabit doon kay Chakno. And that's a drop pouring down. Figure out mula dito kay Lina. And nakaisang torre na naman yung Harit. Ying goes down though. Pero mukhang worth it pa rin para sa AI Esports. Diamond Force nilabas na ni Alita. Purify? Actually hindi. Wala na pala siyang Purify. Dinat siya lang yung stun na nagaling kay Ryota. And bumagsak din si Black doon sa engagement na yun. Dami kailangan gawin ng Omega para magpatumbal lang yung Hylos at saka yung Gatot. Pero at the end of the day, 2-for-1 trade nakuha ng Omega lamang para sa kanila. At dahil sa mga nagawa nila dun sa mapa sa pag-extend ng team fight na yun, kailangan mag-manage ng minion wave sa baba at sa gitna ang AI Esports na pwede nila i-rush. Sila ata makukuha ng first lord, i-rush na lang. Grabe, Rumekta. Binurse ka agad. A decisive call coming out from Smart Omega. Good play. What a call by Omega. Tamang-tama yung papi. Nakita mo na lahat kasi sa AI eh. Alam mo na yun, sakto yung timing. Oh, So ngayon, Omega nakuha na nila yung mapa na baka lahat ng mga nagawa ng AI Esports ngayon, kung na mamanage na maayos yung Omega yung push na to, eh di mawawala lang lahat ng mga nagawa ng AI kanina. nakita na nila lahat ng AI. Easy, normal, hard, insane. Pero ito, nakikita na rin na Smart Omega yung kanilang chance sa manalo. With the Lord, they can actually clean up the outer turrets of AI Esports. Pwede na rin ubusin yung jungle, pero kanina pa inubos actually ni PS. Pero maghihiwa-hiwala yung atensyon ng AI Esports. May magde-defend ng bot, may magde-defend ng mid. So kailangan maging streamline dito yung decision making ng AI Esports. Button shock no na po ng AI Esports yung Grok ng Smart Omega. But they will have the second wave marching in front of the second tower. And napakagandang harang mula dito kay Yokira at pati na rin kay Ryota para hindi makatawid. Ay grabe, big brain play! Kaso hindi pumutok. Hindi nakuha. Okay, at least makukuha nila dito. Pero first sword pa lang, wala pang charge. Wala nang holy shield sa bottom lane. Nakaka-Ryota, Ophir, Chakno, and Jom. Malapit lang din. Okay, relax. Systematic. Relax. Minion wave, minakro ng Omega at 4K gold swing. Or at least 4,000, closing in on 5,000 gold ang nakuha nila dahil sa Lord push na yun. Resources Yep. para sa Omega na lock-in. Medyo gumagaan na ang pakiramdam ng Smart Omega. Kalmahan lang, disiplinahin lang, walang mamamatay, linisin yung jungle, slow push the opposite lane, and then you
you'll use the Lord as a bait. If hindi sila lalaban, doon na tayo makakita ng rush mula sa Smart Omega para makuha agad yung objective na yun. But they have to set up carefully. Kailangan may maiwang tao dito sa may bottom lane. If AI Esports knows the jig is up, pwede nilang habulin yung mga members dito ng Smart Omega kasi kailangan nila maghiwa-hiwalay ng konti. Grabe itong positioning ni Mamba. Baka the ultimate Mamba play 2K24. Kumakuha pa nila to. Pero hindi, nag-ibang pwesto na yung AI Esports. So, tingnan natin, gano'ng katagal ata dito magtatambay si Chakto. Kasi kung matagal na matagal to, baka bigla magulat na lang yung AI na, uy, may Grak pala dito. Oo nga eh. Meron pinaghahandaan na nga nila yun. Nagpakita yung Moskov. Alam nila na nandito si Jome. Tumama yung pana ni Andoryu. If ever man magka-collapse, manggagaling yan dito sa may right side, Ying. Kita niya si Chakto. Nakita, Medyo nasayang yung isang minutong effort niya ron. Oo. So at least, onte. Uy! Kala ko may nag-commit. Kala ko din mag-earth shatter na dun si Ryota, pero hindi. Dahan-dahan na naman eh. Here we go again. The dahan-dahan approach. A Filipino team against a team that plays like a Filipino team. AI Esports. Grabe. Control na mapa. Ngayon ko lang talaga naramdaman yung pagkakaiba ng meta natin recently From Oo. MPLPH regular season to now. Kasi yung mga ganito, MPLPH regular season vibes Dahil sa mga lahat na nakas natin, tapos nakita natin sa first 4 days ng Snapdragon Pro Series. Sobrang nanibago pala yung yung laro ng meta ngayon, pre. Oo. Sobrang laking shift talaga. Ang daming bago, ang daming moves na na-refine. Ang daming mga heroes na biglang nawala. And dahil doon, lalo na nagbago yung meta, there's really a big difference when it comes to the actual gameplay. Pero ito, magpapakita yung Harit sa may middle lane, may spear yung Alpha, pero narush na kagad yung Lord. And makukuha to ni Andoryu, PS na inisya, wala siyang bawi, Chakto, tutumba ba? Pero sa Immortality, however, and that's not even enough! Black! No way! Black! No way! Oh my Si God! Mamba! Tas nahuli pa si PS! Andoryu finding the Hayabusa kill on the backside. And yung Moscow tuloy-tuloy lang yung pag-push sa may bottom lane. Lalabas si Lord in 5 seconds. AI Esports, mukhang dahan-dahan nang lumalayo sa kanila ang pag-asang manalo. Ang pag-asang makamove on sa next round. Hindi sa relationship. Grabe naman yun, Papi Omega. 2 beses may Lord, 2 beses nag-rush na lang sila. Nagulat na nga ako, ba't si Ryota, ba't nag-primal rat? Bigla, yun lang pala. Nagra-rush sila, sakto. Nakita ni Chakno kung nasaan na hinto. So ngayon, Omega lamang na lamang. Hiningi mo yung risky moves. Ito yung risky moves. Tumano na sa Ryota. Atin na niya. Si Black. Pero may revitalize again. Camera from the Gatot Kacha. Ogi Shadow kill. Ginamit na rin na Hayabusa. Mamamatay si Andoryu. That's 2 kills. Done in by AI Esports. Hindi pa tapos ang ating laban. Back out muna ngayon ang Omega. Dahan-dahan. Of 50k gold na po tayo. 15 minutes in. Andoryu and Ryota. Naramdaman nila na pag sa depensa, AI Esports, ang kunat din at ang sakit. Kahit na sabihin mo, all dive, all close range yung lineup ng AI Esports. Pag natamaan kayo lahat ng crowd control ng 2 Brusco ng Hylos at saka Gatot Kacha na yan, tas natamaan pa kayo ng Frigid Glacier, tas nasa ilalim pa kayo ng Zaman Force, tas maglilinis na lang si PS, ang sakit talaga. Sino makawa ng purple buff? Wait, di mapupunta sa Omega, nakuha pa ni Black ata. Grabe, kompleto yung buff ni Jome. Kompleto yung buff ni Jome. Yung Hayabusa, walang buff. Pero okay na, makakapag-defend na ang barangay. 8-9 ng ating kill score. It's a close game. We have a ball game, ladies and gentlemen. Dikit. Pagdating sa farm ang ating mga players. And mukhang dito malalaman sa next Lord kung sino ba ang lalabang na naman. Tumataas na ang BP ng Pilipinas. Dahan-dahan, Omega at AI. Sino makakakuha ng panalo dito? Itaas nyo na ang energy ball. Oo, kailangan ng Omega. Grabe tong AI na to. No joke talaga. Barg maglaro. Ito yung mga ito yung mga dull moments na naghihintayin yung ating mga players. Pwede tayo magkwentuhan, ano bang favorite number mo sa Electric Fan? Sa akin, 2, 3. Masyadong malakas. Ang init sa Pinas. Tama. Oh, top lane ng Dory! Ay! Oh, no! Kinabitan ng Shadow! And PS! Just like that!
AI Esports, they find control in the Lord Pit na ton! Naton pa si Ryota, wala siyang immortality! Eh, nag-aharap ng split push angle. Si Job sa may bottom lane, kaya ba niyang basagin yung Torre na yon? Pero yung Lord makukuha na ng AI Esports. Mag-TTP muna ang AI Esports dahil may nagmamanchag na split push mula kay Moscow. Nako po, huwag mong didikitan yung base. Pag yung minion wave na yan sa baba, umabot sa base at tinamakan ng spear, pwede kang i-end ni Job. Pero Oo. AI Esports, diretso na sila. Alam Pero nila natin- na kaya nila to. Sakit. Ang sakit ng burst galing sa magic damage dealers. Talino Grabe. ng ginawa doon ni Joe. Akala ko sasabay niya yung minion wave. Hindi, sabi niya hindi. Direktahin ko na lang yung Torre para wala na yung Torre na to. Tapos yung minion wave na lang kailangan Iiyak na yan. gawin ng AI Esports. Grabe ginamitan ng iyak na yung sticker yun ni Alita. Magaling pala mag-Tagalog tong god laner ng AI. Oh, Andorio once again. May ultimate si PS dito. Is he gonna fall down? Then, na-dodge. Lord still up though. Smart Omega can defend. Glorious pathway nilabas na. Edith with a stun. Tatama dito kay Ying. Eh, papasok na yung Lord dito. AI Esports. Tower lang ang hinaharap nila pero hindi makaharap ng angulo. Si Alita, pati na rin si PS. Bottom lane tower na lang yung natitira. Dalawa pa yan. And malayo-layo pa yung tatahakin ng AI Esports. But for now, Smart Omega defends for another one. Another time. Here we go again. Sakit talaga ang pag tinuhog ka ni Jom. Di pwede kayo dikit-dikit lang. Smart Omega. Kaya ito yung mga sitwasyon na susubukan nila siguro mag 3-2 split. Tatlo may iwan, tas dalawa para lang may kasama yung isa na mag-clear kasi kung -1 lang medyo delix eh. At least yung isa pwede maging scout, tas yung isa pang clear lang ng minion wave tas TP uwi pag meron nakikita ng yung naka frontline. Oh, Avatar! Papasok yung Vertical Guard! Guardian landing on under the tower of Smart Omega. Revitalize ginamit na rin dito ng AI Esports just to make sure na mabubuhay sila. They will disengage though. Buhay Tamaan! pa rin ang Smart Omega pero Andori dito on the backline. Job forced to flicker out. Habulin sila dito ng AI Esports. Shadow kumarik na and he was forced to blink in and that's Jom down. I repeat, Jom is down. The Moscow is down. Napakaraming pakpak dito ng AI Esports. Punong-puno ng immortality. Grabe, And may round 2 pa sila, Renmar. May Top minion lane wave pa sa may ni top PS lane. Ang dami nagawa ni PS doon para hindi siya mapitas kasi ginamit yung teleport ni Moscow. Ito na yung pag-end ata ng AI. Glorious pathway para lang makapasok yung mga minion wave. Nasaan yung tower lock? Alita, kaya ba mag-tower lock? There goes the Harit. Yung cannon mauubos. Matitira, may minion wave pa sa may middle lane and I think that's it. Minions! Omega! Omega is out, ladies and gentlemen. AI Esports. They have done it. Nalason ang kamandag